Come to me, all you who labor and are burdened, and I will give you rest, says the Lord. I will praise you, Lord, in the assembly of your people. Blessed Tuesday, everyone. We praise and thank you, dear God, for another day of life. We praise and thank you for the gift of love, the gift of family, of community, of belongingness, and the gift of today. We are thankful for all the blessings that we have because of you, dear God. Maraming salamat po sa inyong reminder sa Gospel for today according to St. Luke regarding sino ba ang invited sa piging. Kahapon, sinabi ninyo sa Ebanghelyo na kung tayo ay mag-iimbita sa isang piging o handaan, ang imbitahin natin ay yung hindi makakapagbalik ng favor or yung mga tao na hindi makakapag-invite din. Ibig sabihin, yung binibigay natin ay dapat walang kapalit. Ibig sabihin, magbigay tayo, pero wag tayo mag-antay ng kapalit. Ngayon naman, we are being reminded kasi, di ba, yung piging naman o dinner ito ready yung dinner, everything is ready, pero yung mga invited naman may mga excuses. So dalawang bagay ang dapat nating pagnilayan o ang pwede nating pagnilayan is doon sa mga excuses ng mga tao. Bakit hindi sila makakarating doon sa imbitasyon? Ano ang problema nun? Yung isa ang sinabi niya, naka-purchase daw siya ng field at kailangan niya raw i-examine yun. Imagine, bumili na siya ng lupain pero i-examine niya pa lang. Parang wrong, no? Parang dapat in-examine niya muna bago siya bumili. So alam mo na alibay yun. Yung isa naman, nakabili raw siya ng 5 yoke of oxen. Tapos, ngayon niya palang i-evaluate na bili na niya. Same is true with the bumili ng lupa. Ibig sabihin, alibay lang ito. At ang ikatlo ay just married a woman. Ibig sabihin, kakakasal niya lang. E di bakit hindi niya hayain yung asawa niya na mag-join doon sa piging? Makikita na sa Ebanghelyo ngayon, marami yung mga taong inimbitahan ng Panginoon. Actually, tayo to Madalas marami tayong alibay. Madalas pagka tinawag tayo to serve, ay kasi busy ako O diba? Or, saka na lang, I remember, meron akong classmate na talagang inaya ko siya sa marriage encounter. Nag-join siya. Yes, I'm thankful. Pero nung inaaya ko na siyang mag-serve, inaaya ko na siya na magpalalim ng pananampalataya. Alam mo kung ano sinabi niya? Saka na lang pagka may edad na kami, kasi bata pa naman kami. So magpo-focus muna ako sa pamilya. Kasi we also joined na bata pa kami, pero we joined na binigay na namin, kahit bata pa kami, binigay na namin ang aming buhay sa community at binigay na namin ang aming oras sa service. Bakit? Kasi naniniwala ako na antayin mo pa bang mamatay ka? O hindi naman mamatay, syempre. Antayin mo pa bang tumanda ka? Paano kung hindi ka naman tumanda kasi namatay ka ng maaga? Diba? Bigay mo na kung ano at your best. Kaya nga ako, I am still a Toastmaster because I wanted to serve na better ako. I want to serve at my better version of Malu. Yes, I am Malu, but I know I can become better. Kaya hindi ako humihinto sa pagto-Toastmaster kasi alam ko, madami pa akong matututunan at gusto ko kung ano yung pwede ko pang ma-achieve ko for the greater glory of God. Kaya nga ang motto ko sa buhay is who we are is God's gift to us. Yes, maraming salamat Panginoon. But who we become is our gift back to Him. Kaya dapat we aspire for a better us, the better versions of ourselves. Kaya nga naman, ang paalala sa atin, huwag mag-alibay sa tawag ng Diyos.
kasi lahat tayo ay tinatawag. Depende na lang sa atin kung how do we listen to His call and how do we respond to His call. Kagaya ng pagkainaya tayo sa piging ng Panginoon, tayo ay mag-join kasi for all we know, napakadaming sorpresa ng Panginoon para sa atin. God is a God of surprises, and life is full of surprises, and we cannot fathom how God will give us those surprises for as long as we say yes to His call, say yes to the invitation, and enjoy the rest of the piging na binigay ng Panginoon para sa ating lahat. Let us pray. Lord God, we are sorry for our sins, either of commission or omission. We pray for healing of those who are sick, those who are requesting for prayers, and those who are praying with us right here, right now. Panginoon, be with us always and in all ways, and allow your presence in our lives to manifest. Stay with us, for without you, we are nothing. Lord God, please help us say yes to your invitation. At kami po ay iwaksi ang mga alibay. All this we pray in your mighty name through the intercession of our blessed Mama Mary. Amen. God bless.